di ba merong debate, mawawalan ba ng trabaho dahil may AI na? Actually, in demand ngayon ang mga nagtatrabaho na may knowledge at training sa AI. Kumbaga, merong IT yung background nila pero may AI training. So may upskilling program po ang TESDA na i-discuss po sa amin ni Secretary Kiko Benitez na magdadagdag ng kapasidad for AI no proficiency hindi lamang po para sa mga IT graduates kundi sa mga iba't ibang mga trabaho actually no may pathways. Kami po sa DMW OWA, we're looking into partnership with the private sector. Isa po sa masakit na naririnig ko, naku, napag-aral ko, admin yung aking anak, ngunit hindi makahanap ng trabaho kahit nakatapos ng pag-aaral. We have a partnership, ongoing po yung usapan, but nakikita namin na magandang partnership ito with Amazon and other companies no, na katulad nito, na magpo-provide ng training na may mataas na employability rate. So sa pagkaalam ko nasa around 90% no employability rate. Ibig sabihin, pag ang ating mga kababayan ay nag-undergo ng training na ito, may AI dito, may IT training, malaki ang tsansa makakuha ng trabaho. Isa sa mga pinag-uusapan po namin na oportunidad, uh, I think from DOLE numbers as well, mataas yung vacancy sa BPO industry. Pero ang kailangan dito, training din at So ito yung pinoprovide ng TESDA through, I think meron din silang e-TESDA. Suporta naman ng OWA dyan is when it comes to scholarships and educational assistance, no, financial assistance. Kahapon lang po, galing po kami ni na Secretary Hans Leo J. Kakdak at of course si Yusek Nikki sa Cebu to open our third na International OFW Lounge po ito para sa ating mga kababayan. Dalawa po ang yung alam po natin na una ng mga international OFW lounges. Ito po ay sa Terminals 3 and Terminals 3 and 1 po dito po sa Maynila. Kaya kauna-unahan po ito para sa mga kababayan po natin sa Cebu at sa Visayas at napakaganda pong opportunity ito para ma-extend yung services po natin ng OWA, ng DMW, ng pamahalaan para sa ating mga kababayan. Doon po sa Terminals 3 and 1, halos 2 milyon na po ang napagsilbihan po nating mga OFWs. At ganoon din po, dito naman po sa Cebu, ay inaasahan po natin na marami-rami po tayong mga kababayan na OFW at yung kanilang mga pamilya na kasama po nila sa paglipad ay mapagsilbihan po natin. Meron po ditong mga katulad dito sa NAIA, meron po ditong pagkain, may refreshments. Nandun din po ang OWA e-card printing facility at meron din po of course Wi-Fi charging station at ang importante po ay dito po sa Mactan Cebu International Airport. Mula sa arrival, nandun po ang DMW Facilitation Desk. Sa pag-check-in naman nila, sa pag-alis, nandun din po kami, OWA DMW. Pati sa loob po at pagpaalis nila, ay nandun pa rin pa kami to assist our dear OFW. So patuloy lang po tayo sa naging commitment po na ating mahal na Pangulo ng SONA noong 2023 na siyang magbukas ng mga OFW lounges at facilitation centers at iba't iba pa pong facilities para sa ating mga kababayan. Kasama po sa banda po ng OWA, ito po ay pinopondohan ng Alagang OWA na line item sa GAA. Hindi po ito sa trust fund po ng mga miyembro. At nagpapasalamat po tayo sa suporta ng Kongreso at of course ng ating Pangulo sa pagbigay ng pondong ito. Kasama po sa pinopondohan ng Alagang OWA ay ang ating pong mga global centers abroad. Yung pong ating mga kababayan sa Hong Kong na dati po ay of course no nakikita po natin sila pag linggo, meron po tayong global center sa Hong Kong kung saan nagbibigay tayo ng mga training and upskilling opportunities at iba't iba pa pong mga community engagements. Meron din po tayo sa Kuala Lumpur at sa Taipei. At tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pong adikain na mag-establish pa po ng ganitong mga global centers para sa ating mga OFWs.
At panghuli po, kasama rin po dito ang Seafarer Welfare Center na siya naman pong naging mandato ng OWA na itayo under the Magna Carta for Seafarers. At ang kauna-unahan pong Seafarer Welfare Center ay nasa may malapit po sa MOA Arena. Ito po ay nagsisilbi bilang training center sa ating mga kababayang marino. Meron din po ditong botika at yakap center para sa kanila. May legal assistance at one-stop shop. Ma'am, kasi ang concern na lang ng ilan nating kababayan, pag nanood ng TikTok, pag nanood ng Reels, ang nakikita yung mga Pinay sa Hong Kong na nag-aaway-away. Nagsasabunutan. Siguro ilang viral na Reels ang nakita tungkol dito. Ang pinag-aaway nila, hindi ko pa maintindihan, itik ang term nila na pinag-aawayan. Ma'am, anong pwedeng magawa ng OWA dito para may mga asaway ko sa Pilipinas pero pinag-aawayan doon mga itik. Nagsasabunutan talaga at napapanood natin sana para hindi masira ang pamilya ng mga OFW ito. Sa naging sunod-sunod po yan, napansin po natin. At nung panahon po nagsunod-sunod yan, ay kasama ko po ang ating welfare officer ng OWA nung panahong iyon. At nagkaroon na po ng intervention na through our consulate. So, ang DMW through our labor attaché, ang OWA po sa welfare officer natin, at ang CONGEN po ay hinikayat po silang makausap sa ating pong opisina, sa ating konsulado at tingnan kung paano po this is to the individual concern, no? Para ma-settle yung mga concerns po nila. Sa akin pong pag-recall, 3 ho yun na iba-iba. Merong sa utang, meron sa iba-ibang mga dahilan, no? Pero on the part of OWA and DMW sa Hong Kong, kaya po tuloy tayo sa paggawa ng mga activities. Meron po tayong mga activities, for example, yung ating pong sports program natin, yung ating pong mga training. Alam niyo po, pumirma din kami ng MOA with TESDA. Pinalakas po namin yung aming partnership. Hindi lang po MOA. Ngayon po, yung training at saka assessment, pati pagkuha ng NC2 ng ating mga kababayan, pwede na ho abroad doon sa ating global center. So, in a way, meron tayong mga ganong intervention through iba't ibang mga interventions like psychosocial counseling, meron po tayong sa upskilling, sa reintegration, at sa totoo lang po, meron din tayong mga conciliation efforts din dito po sa ating konsulado at sa ating OWA Global Center. So ma'am, yung upskilling ninyo na binibigay sa kanila, sa training, paraan ito para magkaroon sila ng pagkakabisihan. Hindi yung pinagkakabisihan nila yung itik. At maya-maya mag-aaway-aaway sa itik. Opo, alam niyo, doon sa Global Center natin, meron nga tayong doon computer training room po. 40 po ang doon, pwesto. Nung nagkaroon po ng assessment ang TESDA, halos 600 po ang backlog natin sa assessment. Ibig sabihin po, may mga tinrain po ang OWA na mga 600 na nagsabi na gusto nilang matrain under sa isang massage therapy course, no? Kaya laking tuwa po nila na dinala na natin yung assessment doon at doon na po sila nag-NC2 dahil makukuha na nila yung kanilang certificate, makakasimula po sila ng negosyo or makakapasok sa trabaho dito sa Pilipinas. At pinaghirapan po nila yung training. 13 weeks po ang naging training nila para po makapasa sa TESDA. So ang ginagawa po namin, iba't iba, isa pa po napaka-importante yung ginagawa ng DMW at OWA, yung financial literacy training. Walang katapusan po yan. Aminin ko po, pag pumupunta po ako ng Hong Kong, ang inalalapit po sa aking problema ng ating mga kababayan ay patungkol po sa utang. Marami din pong nakakasuhan sa ating mga kababayan dahil sa utang doon sa Hong Kong. And a lot are becoming victims of money laundering. Kaya po yung ating legal retainer through the Action Fund of the DMW, marami po tayo ring natutulungan on the legal aspect kasi marami po rin nabibikting nitong mga pautang na napakabigat po ng mga nagiging interes.